Pananampalataya kay Jesus na ipinadala ng Diyos sa atin upang ating kapitan, upang ating sambahin, upang ating tularan dahil siya ay kinalulugdan ng Diyos. Sinasabi ko po na dapat natin siyang tularan dahil pag hindi natin tunularan si Jesus na kinalulugdan ng Diyos, may hirapan tayo sa buhay natin. Dahil baka hindi tayo kalugdan ng Diyos. Alam naman natin na mahirap na ang buhay. Alam naman natin na mahina lamang tayo nagkakasala. Kaya nga ipinadala si Jesus na pwede nating sabihan ng ating mga problema. Kaninang umaga, nung ako'y naglalaro ng tennis, may lumapit po sa akin na isang mama. Tanda na trainer ng mga paring Vincentians. Tapos may hinugot sa kanyang wallet. Yung hinugot niya pala pong yun ay yung picture ko. Sabi ko, anong ginagawa ng picture ko dyan? Na may healing prayer sa likod. At nag-umpisa na po siyang umiyak. Sabi ko, anong nangyari? Father, napakasama kong tao. Hanggang sa ako'y dinala ng asawa ko sa iyo 5 years ago. Dahil ako po'y may sakit sa puso na kailangang operahin. Takot po ako sa opera, so napilitan akong pumunta sa inyo. So pagdalo ko sa misa nyo, iba po ang nahil sa akin. Sabi ko, anong nahil sa'yo? Ang nahil po sa akin ay ang pag-uugali ko. Dati po akong babaero, sugalero, dati akong magsasabong. Hindi po ako nagsisimba. Galit ako sa mundo. Pero Father, hindi ko alam kung anong nangyari nung ako'y dumala sa misa. Nung ako'y umuwi, inakap ko lahat ang mga anak ko na hindi ko ginagawa at akala ko hindi ko kayang gawin. 5 taon na ang nakakaraan. Nawala yung sakit sa puso ko na hindi ko nalalaman. Yung pala ang problema ko. Marami akong galit sa puso at hindi ako nagpapatawad. Mga kapatid, kaya po ang sabi ko, si Jesus dumating sa lupa para tularan natin. Kasi kung hindi natin tutularan si Jesus, tayo ituturing na mga ipokrito at ipokrita. Kung hindi natin tutularan si Jesus, yung kaligayahang kanyang ipinapangako sa lahat ng sa kanya'y nananampalataya, ay mahihirapang makamtan. Kung hindi natin tutularan si Jesus na kinalulugdan ng Diyos, mahihirapan tayong lumapit sa Kanya at maibigay sa atin ang ating mga kailangan tulad ng kagalingan, tulad ng kapayapaan ng isip, tulad ng kaaliwalas ng puso, mawawala ang bigat sa ating dibdib. Sayang ang panahon. Sayang ang oras na ibinibigay ng Diyos. Let us be serious in our faith right now. Seryosohin na natin. It is about time for us to be real. Pwede ba maging totoo na tayo sa ating pinaniniwala ang Diyos? Total nagsisimba naman tayo lagi. Total tayo naman ay nagdarasal. Pwede ba disiplinahin natin ang ating sarili? Tulad ni Jesus na maawain. Tulad ni Jesus na hindi madamot sa pagpapatawad.
Tulad ni Jesus na hindi makasarili, hindi lamang iniisip ang kanyang sariling kapakanan, ibinigay ang buhay para sa iba. Nung pong bininyagan si Jesus sa Jordan, bumaba ang Espiritu Santo. At ang Espiritu Santong yan na bumaba sa Kanya, ibinahagi sa atin para tayong mga nabinyagan, mayroon na ring Espiritu Santo sa ating pagkatao, magkakaroon ng lakas na kayanin ang lahat ng bagay, mga pagsubok sa buhay na sana'y mahirap gawin, pero dahil sa Espiritu Santo, kakayanin natin. Tayo po'y may kakambal na karamutan. Tayo'y may kakambal na damot sa ating katawan, intrinsic evil, innate in us, na kailangan nating disiplinahin na sana huwag tayong magtatago ng pagkain. Sana pagka kayo'y kumain, matapos niyong kumain, gusto niyo pa, ilalagay niyo uli sa rep, tapos lalagyan na ng pangalan, akin ito, walang kakain ito. Napakalaking insulto sa ating Panginoon na ang isang mananampalatayang katulad natin ay napakadamot. Dahil ito ay basihan na kahinaan ng ating pananampalataya. Selfishness comes from fears. Nagiging madamot tayo dahil sa takot. Papaano naman pag ako ang nawalan? Papaano naman pag ako ang tumanda at ako ang nagkasakit? At dahil sa takot na yan, namuo sa ating pagkatao ang pagiging makasarili. It is a big scandal, sabi nga ni Pope Francis, to have so many children getting hungry. Napakalaking iskandalo. Sabi ko, Pope Francis, hindi ka pa nakakarating sa Pilipinas. Siguro hindi ka lang maiiskandalo, mahihimatay ka pa. Sa dami ng gutom. Ang sabi niya, marami ang nagugutom dahil maraming madamot na tao. Hindi marunong magbahagi. Ang maikay nakaka-iskandalo pa nito ay sa bansang katulad natin. Katolikong bansa. And yet there's so many poor. There's so many hungry people. So many homeless people. And it is a scandal. Knowing that we are so far advanced in the field of science and technology, and yet, ang daming nagugutom. Kaya kailangan natin ng Espiritu Santo, ang Espiritu Santo na bumaba kay Jesus para magkaroon tayo ng lakas na loob na supilin yung tinatawag na pagiging makasarili na iniisip lamang ay ang ating sarili at ang sariling kapakanan. Kailangan natin ng Espiritu Santo para mawala ang takot natin na tayo'y tatanda. Papaano naman tayo? Tayo magkakasakit. Papaano naman tayo? Ang mamumuo sa atin pagka nasa atin ang Espiritu Santo, yung tinatawag na pagtitiwala. Our faith in God. Our trust in the good Lord that nothing bad is going to happen to you and me because you and me believe in God. You and me believe in Jesus. You and me follows the example of this Jesus who is the Son of God. And ito po ang magpapalaya sa atin. Ito ang magpapalaya sa atin. At pag tayo'y malaya, mga kapatid, sabihin ko sa inyo, gaganda kayo lahat. Ang kapatid po ng pagiging madamot ay pagiging masungit. Ang kapatid ng pagiging madamot, masungit ay pagiging pangit. Kaya po sa langit, bawal ang pangit, bawal ang masungit, bawal ang madamot. Ang opposite naman ito, ang taong mapagbigay.
God gave His only begotten Son. God is so generous in such a way that if you are generous, meaning to say you belong to the royal blood because you have this capacity to give. Alam nyo ba yun? Pag ikay nagbibigay na, binayayaan ka ng Diyos ng tinatawag nating kakayahang magbahagi, meaning you belong to this royal blood. And you are not living a miserable life. So most of the time, the basis of spirituality is not on how frequent you go to church. Ang nakakalungkot nito at ang nakaka-iskandalo pa nito, baka tayong laging nasa simbahan ang numero unong pinakamadamot. Mapagsamantala. Yan ang nakaka-iskandalo. Nadasal nga tayo ng dasal pero wala naman sa puso natin ang pagbabahagi dahil may takot tayo. Where is this trust and this faith in God that nothing wrong is about to happen for those who believe in God? Ito po ay healing na malaki sa ating pagkatao. Kasi bubukas ang langit. Nung pumukas ang langit, it is so symbolic. Ibig sabihin, bukas din ang langit para sa atin na tayo'y biyayaan ng grasya. At ang grasya na yan, nabababa galing langit, hindi lang ang Espiritu Santo na magpapaaliw sa atin, kung hindi rin ang Espiritu Santo na tutulong sa atin na makamtan ang buhay na walang hanggan. At kasama sa grasyang yan, yung tinatawag na healing. Kanina, nung ako'y nandoon, ako'y nakaupo, naghihintay ng 6:30, may babaeng lumapit sa akin. Pangalan ay Feli Asuncion. Mamaya tatawagin ko siya. Siya daw ay active dito. Siya po ay dating paralyzed. Ngayon, nagsiserve na sa simbahan ninyo. Mamaya magbibigay siya ng testimony. And God, in His generosity, hindi natin alam kung paano ninyo tatanggapin ang pagpapagaling sa araw na to. O sa gabing ito, hindi natin alam dahil minsan sa generosity ng God at yung kanyang pamamaraan, it's beyond me. It's beyond our comprehension. Yung pong kaibigan ko, kadarating lang. Kaya po ako nakapag-misa ngayon dito dahil kinancel ko ang aking flight papuntang Mindanao. Dahil ako'y napahiya po sa aking kaibigan na dapat nung pa ako magmimisa dito ay simbang gabi. Sabi ko, sige nga, pagod na rin lang ako magbiyahe. Saka na lang to. Kasi itong kaibigan ko na to, naging kaibigan ko lang naman po yan sa paglalaro ng tennis. At that's the extent of our friendship. Dumating po siya po isang nurse sa Austria. 36 years old. Siya po ay napakalakas. 4 ang anak. Nagtatrabaho sa Vienna, Austria. Isang araw, 2 years ago, nagkaroon po siya ng meningitis. Kala nga niya, simple flu lang. Simpleng lagnat. Hindi niya ininda hanggang ito ay lumala. Nung pumunta po siya sa doktor, late stage of meningitis na ICU, napakatagal sa ICU, up to the point, ang sabi ng doktor, kailangan ka ng i-euthanize or lagyan ng tinatawag na katutak na morphine dahil sa sakit. Nagpaalam na po sa pamilya at ang sabi, magpaalam ka na because in an hour, ilalagay ka na sa coffin. Dahil walang imposible sa Diyos, nung pumigit ang kanyang mata, ito ang kanyang sinabi, Lord, sana mapanaginip ko si Father Suarez at ako'y i-pray over. Pumigit ang mata para mamatay. After an hour, bumalik ang doktor para ilagay siya sa kabaong.
Nagtaka, buhay pa. Ang sabi ng doktor, "Why are you still alive?" I said, "I do not know." Nagkagulo ang mga doktor, chinek uli yung kanyang fluid sa lumbar kung saan mako-detect ang presence ng meningitis. Mga kapatid, no trace of meningitis. Pinagaling ng ating Panginoon. Ito'y ilan lamang sa mga healing stories na patuloy na nagpapagaling ang Diyos. Nagpapagaling dahil gusto niya magtiwala kayo sa Kanya. Amen. So put your hand on the part of your body that needs healing. Ilagay nyo ang inyong kamay sa parte ng inyong katawan na may sakit. And you will experience the healing. And close your eyes right now. Mapagpalang Ama, touch and heal every single person here. Yung may sakit sa puso, masakit ang ulo, tuhod, yung mga na-stroke, na-paralyzed, napakarami pong nanganak sa wheelchair. Merciful and loving God, touch them one by one. Hipuin mo po sila. Their eyes, yung mga may glaucoma, may cataract, may diabetes, yung mga may vertigo, touch their ears, may mga tinnitus, yung mga nahihilo, yung mga may arthritis, rheumatism, yung may asthma, may sakit sa balat. Lord, bless them. Yung mga may cyst, yung mga may bukol sa dibdib, Lord, napakarami dito, may bukol, may cancer, may tumor, yung mga lung cancer, breast cancer, cervical cancer, prostate cancer, may mga leukemia, high blood pressure, mataas ang cholesterol, may kidney problems, yung po mga nagdadialysis, nagki-chemotherapy, nagra-radiation. Lord, palakasin mo po sila. Yung mga may emphysema, COPD, hindi makahinga. May psoriasis, may scoliosis. Kasama na rin po, Panginoon, yung may mga ulcer, sakit sa tiyan, hindi magkaanak na mag-asawa. Kasama na rin po, Panginoon, yung mga may financial problem, yung may mga tinatawag na emotional problem. Bagsbasan mo po sila isa-isa. Lahat ng nandito at pagalingin sa kanilang mga karamdaman, yung mga may epilepsy, yung may Lou Gehrig disease, may multiple sclerosis, yung mga batang may autism, may ADHD, may mga mental problem, may mga addiction. Lord, bless and touch every single person here as we ask the intercession of the Blessed Virgin Mary as we pray. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon.